Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! On VP Sara! Bad shot na yan sa akin. May ganun din. May ganun din. Bad shot. First Lady Liza Araneta Marcos has admitted having ill feelings towards Vice President Sara Duterte after the latter's family made drug accusations against President Ferdinand Marcos Jr. In a teaser video for Tune In Kay Tunying, the First Lady said she was hurt when Duterte attended a rally where the president was called bangag or high on illegal drugs. Panoorin natin yung balita. Mas maganda yung panoorin natin yung balita. Yan. Game. Diretsahang inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot din sa akin. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In Kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sorry na. Sorry na agad. Pero alam niyo mga kochero, to be compared kay Lenny Robredo and be worse than Lenny Robredo, that's a huge insult. Yung, pangit na nga yung kinumpara ka kay Lenny Robredo. Pangit na yun. Kinumpara ka kay Lenny Robredo. Pero, yung sabihin, mas okay pa nga yung ginawa ni Lenny Robredo kaysa sa'yo eh. Imagine, sa sobrang sama mong vice-presidente, mas masama ka pa kay Lenny Robredo. Pangit. Ang pangit. Anyway, tuloy natin. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanatan ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Okay. May drug addict tayo na presidente. Pwede rin masabihin may manyak tayong presidente nung panahon ni Digong. Anyway, tuloy natin. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry, just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, lang po, short reaction lang, ma'am. This is really awkward. Alam niyo mga kochero, at least, eto lang ha, and this is an honest reaction and I don't care kung magalit sa akin yung mga fans ni Liza. At the very least, say something. Kasi you're the First Lady and you represent the President. Kaya nga siya nandyan sa event na yan to represent the President. Tapos, diba? At least, she could have been more graceful doon sa pag-atake niya doon sa issue. She could have been more graceful. And you have to admit it. You think si Madam Imelda would act like that? She won't. Sasagutin niya yan, rekta. She could have said something kasi she's representing the president eh. Bilang First Lady, kaakibat na rin doon kasi yung responsibilidad na nire-representa mo yung presidente. She could have handled this better. Yan ang makukuha nyo pag nanood kayo sa akin. No holds barred to, guys. She could have handled this better. Anyway, tuloy natin. Pa siya.
Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. Listen at your own risk. I have no comment on that at the moment. Ito expected na to. Sa kabila niyan, Kino-comment talaga sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na binweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. Complicated naman talaga. Okay. Complicated naman talaga. It's complicated. wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Harili, News 5. Sinabi ba dito yung parang pinutol yata yung part na pupunta ka sa rally tapos, sinabi ba? Wait, parang pinutol yung News 5 ba? Husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayun. Anyway, regardless of whether I like Lisa or not, it's out of the question. I don't like her. And paulit-ulitin ko yan. Uulit-ulitin ko yan. I don't like her. And I don't care. Tumapikon kayo. I don't care. I don't like her. I don't have to like her. She's not an elected official, so I don't have to talk about her. Pero, eto ngayon. I think she has the right to defend her husband. Kahit naman sino. Misis ko nga pag may mga basher ako, siya pa yung unang nagagalit Pag may mga vloggers na na gumagawa ng mga chismis tungkol sa akin, siya pa yung unang nagagalit. Siya pa yung unang nasa-stress sa akin. Ako, wala na. Sanay na ako sa ganyan. Ang nakakatawa lang sa akin, ito. Yung reaction ng kabila. Kasi, parang parang ang dating sa akin, nung reaction ng kabila, nagtatanggol lang sila dahil tinira si Sara. Di ba? I mean, pag ba yung asawa nyo, halimbawa kayo, yung pag ba yung asawa nyo pinagsalitaan in public, tayo nga lang nahampas lupa Pag yung mga mahal natin sa buhay pinagsasalitaan in public, nagagalit tayo Nung panahon na nag-aaway kami ni Sas online, dinami niya yung misis ko. Anong ginawa ko? Ikaw nga, patanggal ka ng balls Bakit? Dinami niya yung asawa ko So in that regard, dyan sa lagay na yan, naiintindihan ko si Lisa doon sa lagay na yun. Kasi mga kotsero, kung ikaw, wala kang gagawin, asawa mo, kung ano-ano sinasabi nung kabilang partido tungkol sa asawa mo, wala kang gagawin, magtataka ko sa'yo. And I bet, si Sara, pag ininsulto yung kanyang asawa, si Carpio, si Man Carpio, attorney Man Carpio, I'm sure she will react the same way. Right na kay Lisa, naiintindihan ko siya kung saan siya nanggagaling. Wala problema doon. Ang hindi ko maintindihan mga kotsero, etong mga kabila, for example to, si Maltik, ano sabi ni Maltik? The release of such a teaser coming from an unelected wife of a president is a declaration of war by the Marcoses, sabi niya. That it was allowed and framed as such is horrible. 2025 will be a defining moment. Yan ang sinabi ni Maltik. Wait lang, ngayon niyo lang ba naisip yan? This is a real question coming from a hampas lupa na hindi naman edukado daw, sabi nila. Na wala naman daw alam, na bobo-bobo, etc. etc. This is a real question. Ngayon niyo lang na-realize na may declaration of war? Anong tawag niyo dyan? Hindi ba declaration of war yan? January pa yan so gusto niyo pala ng away What the F are you thinking? What? Hindi ko naiintindihan. Nagsalita itong matanda. Tinawag na bangag tsaka adik yung kaalyado ng anak niya. Tapos ngayon sasabihin nyo, is this a declaration of war by the Marcos? What the hell do you expect? Ano expect nyo? Natural, asawa yan, magsasalita yan. Public figure din siya, magsasalita yan. Buti nga siya yung nagsalita Buti nga, si Lisa yung nagsalita. Pag si PBBM ang nagsalita dyan, malamang sasabihin nyo, ano ba naman yan? Kalalaking tao pumapatol sa babae. Tapos ngayon, magpapabiktim kayo. Declaration of war? Declaration of war. Tagal-tagal nyo nang bumibira, isang quarter na kayo bumibira, hindi pa kayo tumitigil, tapos ngayon lang na-realize na pwede pala kayong balikan. Ano kayo? Parang yan yung di ba may mga babae na may mga babae na sinasabi, sutuin mo ko, yun ang bubuyo. Pag may away, may away magjowa, sasabihin ng babae, sutuin mo ko, sige, sutuin mo ko. Kukulitin, may nakita akong video nito, recently lang.
sinisipa yung asawa niya. Kasi asawa niya lalaki. Sinisipa ng babae, binabatok-batukan, sinusuntok, hawak-hawak yung bata. Oh, sinisipa-sipa, sinusuntok, etc. etc. Sige, lumabang ka. Sutuin mo ako. Ah, putik. Nung tinulak, biglang sinabi, sinasaktan mo ako! Anak ka ng tipaklong. Loko pala eh. Pagka ng buyo, o tapos ngayon, ang tagal niyong iniinsulto yung tao, ang tagal niyong binabatikos yung asawa niya, tapos ngayon, biglang nung pinatulan kayo, ay, declaration of war! Ano kayo ng tipaklong? ano kayo ng tipaklong? Talaga? Si Rodrigo Duterte nga eh, anong ginawa kay Lenny? Oh, binalahura niya si Lenny ng 6 na taon, kalalaking tao. Nag-react ba kayo dun? Hindi, wala kayong ginawa. Ganun kayo hipokrito. Lisa Marcos. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.